Hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Magseserbisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi ko sasayangin ang tiwalang binigay niyo po sa akin. Salamat po. Sobrang salamat po sa tiwala at suporta. Ngayon, balik tayo sa trabaho. Trabaho muna tayo. At yan naman po, kaya po tayo narito para magserbisyo sa inyo. Ako wala akong pinipiling oras. Lunes hanggang Linggo, magsatrabaho ako. Paboritong araw ko, Linggo. Alam niyo bakit? May go, Linggo. Ako po isang Bisayang Batanggenyo. Pero damo ko sa parente mga Ilonggo. Sino mga taga-Bisaya, taga-Mindanao dito? Taas ang kamay. Mayong buntag sa inyo. Kinsay mga taga-Bisayas. Bisayas, mga waray. Sus, ako rin, waray kwarta. Waray upay. Oy, number 1 ako sa Leyte ha. Salamat sa inyo mga waray. Mga Bisaya, Bulanon, Bisaya, Cebu, number 1 din ako doon. Salamat kid. At saka sa Iloilo, top 3 din na po ako. Damo ko sa parintingan to. Sino mga Ilonggo? Linte, mga parinti ko mga Ilonggo. At tawag sa inyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bungo. Mga taga Luzon at NCR, sino taas ang kamay? Mga Ilocano, naimbag na mali, marahay na aga. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyo. Panalo po tayo at ang panalo ko ay inaalay ko po sa kapwa ko Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. And of course, pakiusap ko, salamat rin kay Tatay Digong. Tatay Digong, patuloy po nating ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Patuloy po natin ipagdasal ang kanyang kalusugan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Dapat po makauwi na siya rito sa ating bansa. At ako naman po, nananawagan po ako sa nakikinig ngayon kung sabi ko nga, kung sincere talaga ang ating administrasyon na makipag-reconcile kay Pangulong Duterte, pauwiin niyo muna rito. Pauwiin niyo muna. Sino kakausapin niyo kung hindi niyo pauwiin dito? Kung kaya niyo siyang ipadala sa loob ng 14 na oras, dapat po kaya niyo rin siyang ipauwi dito. Matanda na po si Tatay Digong. He is 80 years old na po siya. Marami na po siyang karamdaman at harmless na po yun. Gusto na lang po niya mamuhay doon sa Davao bilang mayor at congratulations, mayor na po siya ng Davao City po muli, si Tatay Digong. Ang importante po dito, sinseridad po. Sa bawat pag-uusap, sa bawat pagkatao, ang importante rito, sinseridad. At dapat po meron kang isang salita dyan. Yun po ang nakikita ko noon kay Tatay Digong sa kanyang pamumuno, yung sinseridad niyang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Palakpakan naman po natin si Tatay Digong. Ngayon, chairman po ako ng Committee on Health. Chairman po ako ng Committee on Sports. Chairman po ako ng Committee on Youth. Unahin ko lang po ang health. 3 po ang aking naging prioridad. Bilang inyong senador, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 90 laws. Kasama na yung mga upgrading ng mga ospital. I have co-authored and co-sponsored 190 laws at wala po akong absent sa Senado. Present po ako parati. Chairman ako ng health, 3 ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Ang Malasakit Center, batas na yan ng 2019. Pero nung hindi pa batas yan po isinulong ko noong 2018 na ilagay natin sa loob ng hospital yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Huwag natin pahirapan ng Pilipino. Pera nyo yan Karapatan nyo yan. Inyo yan. Dapat ibalik sa inyo sa mabilis na paraan. Ngayon, meron na tayong 167 na Malasakit Center. Pangalawang naging prioridad ko po, Super Health Center. Iba rin po itong Super Health Center. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Dyan na po kayo magpapacheck up.
tandaan natin, meron ho tayong more than 150 million Filipinos. Pero sa ngayon po, meron pang 5 milyong Pilipino na hindi nakarehistro sa PhilHealth. Dapat po alam ng Pilipino na membro tayo ng PhilHealth at dapat po ipakinabangan natin ang PhilHealth. Ang PhilHealth po, hindi naman negosyo yan, insurance yan, na meron tayong masasandalan. Alam nyo, yung iba nating kababayan, hindi nila alam na membro sila ng PhilHealth. Merong buntis sa Cavite, may buntis sa Cebu. Nanganak sa sidewalk. Ayaw magpa-hospital. Namatay po yung mag-ina. Nakakalungkot. Karapatan po ng bawat Pilipino to avail medical services through PhilHealth. Nandyan po yan sa Universal Healthcare Law. Kaya ako po'y nakikiusap sa PhilHealth, babantayan ko po kayo bilang chairman ng Committee on Health. Yung inyong mga benepisyo, ayusin niyo po. Ang PhilHealth po, para sa health yan. At meron po akong pinakiusap sa PhilHealth. Dapat may ID para alam ng Pilipino na membro sila ng PhilHealth, di ba? May tanong ako sa inyo, di ba ilan sa inyo rito hindi alam na membro ng PhilHealth? Kasi walang ID, dapat may hawak-hawak tayong ID. Hindi naman kailangan mahal na ID. Kahit murang ID lang po, basta may maipakita tayo para hindi tayo takot magpa-hospital tuwing tayo ay nagkakasakit. Kaya I'm repeating my appeal to PhilHealth po. Sana magkaroon na kayo ng ID. Kahit mura lang. Sa ngayon, napakababa ng registration ninyo ng konsulta program, 27 million out of 115 million Filipinos. Kasi po, hindi alam ng mga kababayan natin saan magparehistro. Pero pag may ID na kayo, meron pong papakita ang ating mga kababayan tuwing tayo ay nagkakasakit, di ba? Nakikiusap ako sa PhilHealth, hindi naman kailangan mahal. May papakita lang po na pruweba na membro tayo at paigtingin niyo po ang inyong pagpaparehistro sa ating mga kababayan sa konsulta program. Ngayon, pangatlong naging prioridad ko po bilang chairman ng Committee on Health, Specialty Center. Yung mga heart center, kidney center, geriatric sa matatanda, ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Para hindi nyo na kailangan pumunta ng Quezon City sa pagpapa-check up sa cancer o sa mga geriatric, mental health, ortho, sa mga buto. 17 po yan, ipapakalat sa buong Pilipinas. Batas na po yan, ako ang principal sponsor. Ngayon, chairman po ako ng Committee on Sports. Iniinganyo ko po mga kabataan to get into sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan ng illegal na droga at ang kriminalidad. Kaya through sports itong akin. Kapitan, saan si Kapitan? Kung may mga paliga ka rito, paliga tayo, inter-purok, inter-barangay, basketball, volleyball, para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Alam nyo, proud ako bilang chairman ng sports 2019. Nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold tayo sa 2024 Paris Olympics. Si Carlos Yulo, dito po nanggaling sa Maynila. Proud na proud po tayo na meron tayong gold. At yan po ay suportahan natin ang ating mga atleta. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron ng eskwelahan na pwede na mag-aral ang student athletes. Yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon. National Academy of Sports. Pwede na mag-aral. At the same time, mag-training ang mga kabataan. Halika kayo, halika. Halika, dalawa, halika. Halika, halika. Huwag kayo mahiya.